And Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! at magandang gabi, mga heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon at kain lang nakain ng paano kumain ng mamon ng mayaman. Yeah. Welcome sa #1 news and commentary program na binabanata ng mga aktivista. Sobrang ganda! Nako, easy! Huwag ganyan, tol! Walang kukontra sa... Kontrabando! Hindi nyo kami mapipigilan! Hindi nyo mo kami Gumawa kayo sa papipigilan! ng video! Paano kumain ng putok ang mahirap? Akin na lang yan, te. Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, babae sa Malabon, puno ng tama ng blade ang katawan matapos atakihin ng ex ng kanyang syota. Naku, grabe naman yan! Lalaki sa Pasay, tinalo ang misis ng kanyang kamag-anak na may asim ba? Pag-guest ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa gandang gabi by trending sa internet! Sa balitang pampalakasan, ang pag-pitch ng ating bansa sa FIBA para maging host ng 2019 World Cup. At Matindi sa yan. komentaryong kupal mga kapatid, ang walang kamatayang problema natin sa baha at kung meron bang ginagawa talaga ang gobyerno na solusyon para dito. Ika nga ng kanta ni Cat Stevens, first cut is the deepest. Pero mas malalim na sugat ang iniwan sa isang babae ng ex ng kanyang jowawers. Kinalmot-kalmot kasi siya sa katawan ng blade. Grabe naman yan. Bakit yan? Aray ko be. Narito ang report. Sa presinto nag-date ang 21 anyos na si Mary Rose Garcia at kanyang 28 anyos na ka-live-in na si Gerald Genito. Sugat-sugat ang halos buong katawan ni ate nang magsumbong sa mga parak ng Malabon. Kwento niya, ginombag siya ng ex ng kanyang nobyo na si Mary Grace Gobelab, 22 anyos. Tindi ni pare koy, puro Mary ang sinusyota. Nagulat po ako sa kanya, nasa ilalim yung kamay niya kasi po nakaupo ako. May hawak na po pala siyang blade. Hindi ko po nakita yun. Ang dami ko na po palang taman. Aray ko be! Kakamansari lang ni na Mary Rose at Gerald, kaya tiyak na isa lang daw ang motibo ng suspect. Ano? Naghahabol po siya. Kanino po? Sa kanya po. Ano niyo siya? Kinakasama po. Uy! Kinilig si ate! Hiling naman ng heartthrob na si Gerald sa ex-jowawers niya, maghanap na lang ng ibang pabebe. Parang wala na po ako sa kanya nararamdaman yung di siya marupahalaga. Na po, trabaho-bahay lang po kasi ako eh. Sinubukan ng malupit na News 5 na kunin ang panig ni Mary Grace. Kaso, wapakel si Be. Pero, nang pinasok na siya sa selda, sabugluha na siya. Talaga nga namang love hurts. Umaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Matindi yun, ano? Para yung Mary sinota. Ginanon-ganon ka ng blade, pare. Matindi. Parang mga emo lang eh. Hindi, tawag dyan ng Chinese. Death by 1,000 cuts. Isang form ng torture nila yan. Last convention yan. Bakit ba ito yung tinatalakay natin? Kaya nagagalit yung iba mga ano dyan eh. Yung mga mapagpalaya, mga puwersa. Dapat daw, tinatalakay doon natin ng mga may kahulugan. Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi nyo kami papipigilan! Pag may alak, may balak. Yan ang kasabihang binigyang buhay ng isang lalaki sa Pasay. Matapos kasing makipagwalwala ng suspect sa bahay ng kanyang katrabaho, tinalupan niya ang misis nito. Ha? Narito ang report. Talo-talo na to. Yan ang moto ng lalaking ito na nakilalang si Isaias Benvenuto. Binastos niya kasi ang misis ng kanyang katrabaho na kamag-anak pa niya. Si Kuya tuloy, hindi maiwasang magtampururot. Yun dapat hindi tularan ng mga lalaki. Yung mismo ngang anak tinitira, yung pa kayang asawa ko hindi tirahin. Ayon sa investigasyon, pamurningan ang pakipag-inuman ni Benvenuto sa bahay ng katrabaho at misis nito na itatago na lang natin sa pangalang Jane. At ika nga, kapag may alak, may balak. Kinaumagahan, nung magising tong suspect, sinabihan tong babae na ang ganda pa rin ng hubog ng katawan mo, pwede ka pa. Ang haba ng hair ni ate, pero init na init pa rin ang suspect.
Niligaw-ligawan niya muna ako, tapos in-offer niya ako ng 500, magpahalik lang daw ako. Sa takot, agad tumakbo paalis si Jane at nagsumbong sa barangay. Sa presinto, speechless na si Benvenuto. Wala po akong masasabi. Hindi naman po totoo yun eh. Ang matindi na pag-alaman pa ng pulisya na most wanted pala sa Camarines Sur ang suspect dahil sa rape at murder. Shocking! Desidido ang mag-asawa na tuluyang ipakulong si Benvenuto. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Yan ang classic na Deceit, passion, And murder! Grabe yung sinabi ng pulis. Mga hubog ng parang binitawang salita ng mga kontrabida. Hindi dapat kasalanan ng biktima yan. Walang victim blaming. Yun. Oras na, ito na tala. Oras na para may pagchismisan kasamang pinakataklesa at walang prenong Showbiz Insider. Ito na si Tito Heinrich Megman para sa Showbiz Kachipan! Kaibigan, chismisan na naman tayo. Pero bago yan, manawagan muna ako sa mga manyak dyan. Utang na loob, tigilan nyo na ang pagkakalat ng mga skandal. Artista man yan o ordinaryong tao. Ang sick ninyo. Tandaan, Republic Act 9995. Pinggirin ko mga ngala-ngala ninyo eh. Tingnan ko nga, magkalat pa kayo ng mga skandal. Anyway, dito tayo sa isa pang trending ngayon ng social media. Ang pag-is ni Davao City Mayor Rody Duterte sa Gandang Gabi Vice, Punyeta. Ibinaba na ba natin ang ganyang antas ng diskurso sa 2016 eleksyon? Ang pagsasayaw ng nenene at pagkanta na parang winawarak na yero ang boses sa National TV. Bakit ba gusto natin na magmumukhang mga tanga ang mga opisyal ng gobyerno? Okay na sana ang image ni Mayor na mabagsik. Ang kaso, dinungisan pa sa punyetang nene. Kung ganyan lang naman pala, edi pasayawin na natin si Marwas ng nenene para naman tumaas ang rating niya. At ano tong pabor daw si Duterte sa pinaglalaban ng NPA. Pero hindi siya approve sa armed methods. Hindi ako politiko at lalong hindi rin aktivista. Pero naman, di ba? Bakit? Paano ba namatay ang mga kriminal sa Davao? Pinatay sa kilite, hinampas ng buke, ng bulaklak, iwan? Diyan na nga muna kayo. Ako po si Henry Smigman, nangangarap at nag-aasam na sana ang itaas natin ang level ng diskusyon sa 2016. Hindi gaya ng nangyari ngayon, puro katsipan. Ayan, ang lupit ni Heinrich Megman. Pero may gusto ba kayong sabihin? Alam mo, hindi naman kataka-taka na yung programa ngayon na nabanggit kasi. Ultimo Pangulo ng Pilipinas ay nag-guest na doon. Eh kung dito na lang kaya sila pumunta. Pwede. Ay, Para hindi naman masabi ng iba dyan na... Wala tayong kabuluhan. walang kabuluhan, oo. Wala tayong pinapanigan. Depende lang sa kung magsuswak yung schedule. Pwede silang pumunta rito. Depende sa call time nila kung magkano. Hindi, huwag ganun, tol. Ayun! Mula sa mabibigat na komentaryo, dito naman tayo sa magpapagaan ng araw ninyo. Ito na ang pambansang B para sa mga cute na balita sa... Aray ko, Aray ko, be! Oh, inaantok na ba kayo? Gising! Gising! Ito na ang inyong cute na be. Ako yun at bawal tumanggi. Ito na lang, kung di pa kayo magising. Ito ang pwedeng gawin sa mga tutulog-tulog sa trabaho. Ang sarap talaga matulog, di ba? Pero bukod sa matulog, ito pa ang masarap. Ang kumain. Yum, 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 yum. Ingat lang sa kain, ha? Uso ngayon ng food poisoning. O, ito ang last na balita, ang away ng pusa at mga duckling. Ayan, siguro tinutukso ni Muning na ugly ang mga duckling. Kaya kayo, iwasan nyo ang manukso kasi lahat naman tayo cute. Ako ang inyong pambansang be. Hanggang sa susunod, bye! Peace and love. Mommy, nag-anunciate na ba ako? Balitang pampalakasan na tayo mula sa... Wait. Meron tayong flash report. Bago ang balls, balitang brief. Ano yung balitang brief? Lotto,
wala pa rin nanalo. Yun pala yung balitang Hindi kasi nga, kaya nga, Yun brief pala yung news balitang ang tawag brief. dyan, tol. Maiksi lang. Brief news lang. Oh, Yan yun. dapat ganyan ang balita ngayon. Parang Twitter. Parang Twitter, Parang Twitter, tidbits lang. Sa Twitter, merong bird. May bird. Ito, brief news. Maiksi lang. May bird rin doon. Mas mahaba pa yung banter doon sa brief news. Okay. Balitang pambalakasan na tayo mula Ayan, sa yan, eksperto sa paghigop ng lakas. Aarangkada na si Bart sa kanyang sports segment na Balls. Hindi na sikreto na adik tayong mga Pinoy sa basketball. Parang ako, hindi na sikreto na habulin ng mga lalaki. Anyway, sa susunod na buwan ng official pitch na ating bansa sa FIBA para maging host ng 2019 World Cup. Ay, exciting! Pilipinas at China na lang ang pipilian para mag-host ng torneo. Malaking bagay kapag tayo mapipili dahil bukod sa magandang ito sa akademiya at sa milyong-milyong Pinoy basketball fans, tiyak na maglilipa na mga poging player dito sa ating bansa. So excited, di ba? Imagine niyo, may mga macho mula sa NBA, mga balbasarado mula sa Spain, mga chinito mula sa Korea, mga jumbo mula sa Nigeria. If you know what I mean, magsisisi ang FIBA kapag China ang piliin nila. Grabe ang pollution doon, sobra-sobrang populasyon, niluto ang mga aso at hindi magaling mag-English ang mga tao. Wala nang tatalo sa pagiging passionate ng ating mga Pinoy sa basketball. Kaya hinikayat ang lahat na gawing trending #Puso 2019. Makatulong ito para sa ating wish na maging host ng FIBA World Cup. Imbis sa puro pagre-repost ng LA Daily o tweet ni Justin Bieber, ang atupagin nyo, i-post na ang #Puso 2019. Para sa bayang ito, guys, at binabati ko pala si Pam Dakanay. Back to you, boys. Pwede ba rin nating idaan sa arbitration yung Arbitration, FIBA? hindi. Kalaban natin sa bidding eh. Kung sino yung mananalo, Hindi, kung sabihin tayo natin ba o China. Basta, ang kamo natin sa FIBA, nagka-crash na po yung stock market ng China at sunod-sunod na po yan. Nagpo-pull out yung mga investors dahil extractive ang ekonomiya nila, yung mga institusyon nila ay hindi po healthy para sa paglago ng mga industriya at maraming mga sangay na Di, tsaka kaya din naman natin yan. Meron din Pilipinas na lang kayo. Eh kung ganapin yan sa Palayan Islands. Marami din naman China at saka Pilipinas. Hoy, sa Pag-asa Island, may 2 basketball court doon. Yun, dito na lang. Napakaganda ng basketball court doon. Basketball court ng Navy. Doon dapat ganapin. Okay, huwag natin patanggalin. Alam mo, sa totoo lang, Jun, nagsasawaan na ako sa weather report mo eh. Bagong season Bago na na yan, maulan, matraffic. Sorry, Jun, ha? Tatanggalan kita ng trabaho. Hello po, ako si Bea Benedicto, ang inyong bagong weather reporter. Tingnan natin po ngayon ang parating na Typhoon Pabebe. Ay nako, grabe, tingnan niyo po, ang lapit na po sa Philippine Area of Responsibility. At tingnan niyo po, napakabilis at napakalakas po ang paghigop niya ng atensyon. Kaya bago mawala ng pasok mga bata, humingi na po ng ating mga baon. Back to you, boys. Yan dapat. Galing, di ba? Nakakatakot yung bagyong Pabebe na yan. Medyo ibang malaki pala siya. 1, 2, 3, 4, 5. Arangkada ng ating top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ang pang 101 sa pinagkaaguluhan sa FHM Party. Basta reporter, pang forever! Ba't ka mabibili ng FHM? Pwede ka na malood ng mga balita dito sa TV5. May natutunan ka pa, di ba? Yan si Ann Cabial. Fritzy Cabial yan, to. Fritzy Cabial ba yan? Ito Okay. sa numero 4. Ang masasabi ng Malacanang sa magulong class suspension tuwing malakas ang ulan. Yung, I think it's dito po sa we're now in the rainy season. Kuha niyan. Yung ano? Okay. Na ano Kasi yun? ganito, sa numero 3. Sa numero 3, ang announcement ni DILG Secretary Marojas sa pagkandidato ni Quezon City Mayor Bistek bilang senador. Ang sabi niya, sa totoo lang, hindi pa ako nakapagpermiso. Sabi ko, kanino ka magpepermiso? Sa mga kababayan mo? Sabi niya, of course, sa kanila, mahalaga sila. Pero
kailangan ko din magpermiso sa kay Chris Aquino. Bistek, magpermiso ka na! Anong sabi niya? Hindi natin ma-verify kung yun talaga yung sinabi. Kasi pwedeng sounds like lang eh. O ha? Tuta. Parang ganun, Tuta no? ba? O yung... Sa numero 2! Ang patunay na matinik pa rin si Erap sa mga chicks. Malupit yan. Malupit Ang galing. pati yung music, ano? Hindi mo alam kung ano yung nagdala, yung bigote. Oo. Parang FHM party. Circa 1939. Bro convention. Oo. At sa numero 1, sino mas sweet? Si Erap o si VP Binay? Kaya, as in tinatanong kung ano yung mas sweet kasi minsan mga magsyota nagsusubuan na gano'n. Si Bart din, tsaka yung pamangkin niya. Nagsusubuan din sila pag kumakain. Magbabalik ang kontrabando. Ako po ay hindi para sa oposisyon at lalong-lalo hindi para sa administrasyon. Bayan, ako po ay para sa inyo. Po. Ikaw, anong nais mo? Nung episode 30, may mga nagre-reklamo. Mabilis daw masyado. Yun talaga, pag mas mabilis, mas madali, mas okay. Mas mabilis matapos. Mas masarap. Ganun. Pucha, umutas si Jun. Tang mo naman sabay ito, no? Baboy. Ayan, eto, anong gagawin natin ngayon? Si Bart, dahil magaling bumati si Bart, siya ang babati para sa inyo. May live pabati. May live Babatiin pabati, kayo ni oh. Bart. Oo, magaling bumati si Oo, Bart. meron tayong gagawin to sa page na lang natin kung paano kayo pipiliin ni Bart. Dapat mensahe yun para kay Bart, ha? Yung magugustuhan ni Bart, Babatiin yun ang kayo. babatiin niya live. Galing bumati yan si Bart. Yung mga pamangkin niya, binabati niya lagi yun. Praktisado yan. Jun, grabe, Jun. Magapang, eh, no? Dapat yung binigyan ng tinapa yan, eh. Ako po si Generoso Kupal, sikyo sa umaga, eksperto sa gabi. Mabait, mapagpasensya akong tao. Pero 5 taon nang nagtitiis ang bayan sa napaka-inutil na chairman ng MMDA na si Francis Tolentino. 5 taon, anak ng kagaw. Kala ko nung una ay mahusay at masipag, kala ng lahat ay laging nakaalerto pag may dilubyo o sakuna. Yun pala, mahusay at masipag lang magpa-interview at humarap sa kamera. 5 taon, imbis na umayos ang traffic sa EDSA, lalong lumala. Taon-taon may road widening, pero parang lalong sumisikip ang daan. Taon-taon may flood control project, pero maihi lang ang kambing na puga. Nagiging dagat agad ang kamay nilaan. Tapos ito si MMD Chairman Tolentino, dahil may balak mag-senador ay nag-iikot ngayon sa Pilipinas, habang ang Metro Manila ay lumulubog sa baha at nabubulok ang mga kaluluwa natin sa traffic ay pastilan. Ika nga nang nag-appoint sa iyo, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha, tapos magsisenador pa siya? Sa ganyang performance, kahit barangay chairman, hindi ko yan ibubuto. Tapos idagdag mo pa diyan ang train na may tulo. Train may tulo? Lintik na train to. Parang si... Ano ba itong mga pinaglalagay sa pwesto ni Noynoy Aquino? Mga inutil. Aanhin mo ang daang matuwid kung puro traffic naman at lubog sa tubig. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating malupit na counter-terrorism at security. Basta alam nyo na yan. Okay, bago tayo magpaalam, ha, may mga announcements tayo. Ito, mensahe ito mula sa ating producer na si Paul Padua. Meron tayong lakbay-aral para sa karunungang kontrabando. Ano yan? Parang excursion, parang field trip. Mag-aanyaya tayo ng hanggang 20 estudyante. Sa Noontime Variety Show, may pumapalakpak. Audience ng mga estudyante. Pupunta rito para manood ng taping. So, ano yung kategorya para maimbita natin sila o makakuha sila ng ano? Una, sabi ni Paul, dapat nagmumula sa all-girls school. Okay. Ikalawa, dapat meron silang liham mula sa kanilang paaralan na pinapahintulutan sila na mag-observe at mag-observe matuto. at matuto dito sa set natin. Pwede rin ba sa usama ng advisor? Pwede
Pwede naman. Basta huwag magsama ng Bawal magsama ng boyfriend, nakakasira yan sa Pag-aaral, edukasyon. pag-aaral. Nakakasira in general sa pag-aaral. Lalo na yung sa eskwelahan. Yung mga panahon namin dati sa Merinol. Punta kayo dito ha, mga taga Merinol. At sa ano nga pala, ninanawagan pala tayo. Sabi ni Paul Pado rin, wala tayo ng mga PA. Papansinin nyo? Wala. Baka paghawakan nyo na naman ng kontrabando na papel. Marami silang gawain, tutulong sila kay Bart. Tsaka kay Apple. O titimpla ng kape. Ang requirements, tulad din nung sa field trip. O siya, magpaalam na tayo dali. At yan na naman ang isang suwabe edisyon ng mga namamaga at nagnanaknak na balitaan. Ito ang programa para sa mga mangmang utak biya na mapahusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Sa ngalan ni Lourdes de Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, cute na Bea, Bart, at si Kupal, ako, si Ramon Bautista. Walang kukontra sa... Kontrabando! Pota. Nag-roll pa tayo. Pota.